children? Good morning, teacher. So, before ta, sa ato mo at sa ato topic, mag-akwasa ta. Please, Simera, lead the prayer. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. The Father, the Son, and the Spirit. Amen. Please, say that everyone. So, kumusta man ka mo? Okay, Rami. Ha? Okay, Rami. Kaya mo ito ang umikan. Tingnan ka nito. So, mag-attendance sa ta. Emera, Present. Ladero, Present. Laom, Present. Lanzaderas, Present. Anir. Present. Abay, absent ka ron? Yes, sir. Si Man. Yurlen. Ang badal ko. Paglapat mo, sir. Kalois na. So, before kung proceed sa ako topic na ako'y mga patakaran sa ato eskwelahan, which is ang classroom. Good. Yes. Teacher, may I go out, teacher? Tama ka. Mali, teacher. Balik lang. So, basta ang pinakauna, Pay attention. Teacher, di na ako Hindi ko mabasa. dito. ikadua, Sit properly. yes. Ano man dyan na, oh. Sit properly. Katuyo, Listen carefully. yes. Maminaw sa teacher. O na, din nag-discuss si teacher, mo naman. Mamahati. Ikaapat, Raise your right hand when you want to answer. okay. So, mo, hands up raog na ay mo answer or tawagon ni teacher. Last, Cell phones are not allowed at our class discussion. oo. Dapat ang cellphone, ibutang sa bag para dili makuha ni teacher. May barko. Sigoy ko mama. So, pwede mama cellphone. So, murag dapat pa ninyo ka kaluja. So, ma-energize sa pagkakaroon, ha? So, stand up please, everyone. Yes! Her. So, na-energize bang tanan? Yes, teacher. Very energized. So, Nagubo ko. so, before ko mo proceed, na ako'y activity himuon para sa inyo ha. Which is ang
Handa na ba kayo mga bata? Kung gayon, simulan na natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pakikinig sa kwento. Ngayon, habang ako ay nagkukwento, gusto ko kayo ay umupo na maayos. Huwag maingay at makinig ng mabuti sa kwento. Mga bata, anong gagawin nyo kapag si teacher ay nagbabasa ng kwento? Umupo ng maayos, huwag maingay, makinig ng mabuti. Ang kwento ay ang magandang araw sa muling silid-aralan ni Tina. Sa isang malinaw at masayang araw, nagtipon ang mga bata sa isang munting silid-aralan upang magsimula sa kanilang mga gawain. Si Tina ay isang mabait at masipag na bata na babae ang nanguna sa mga aktibidad. Una, nagpakita si Tina kung paano magwalis ng sahig. Ituro niya sa mga bata kung paano itaguyod ang walis at linis ang kalat sa paligid. Pangalawa, nagturo si Tina kung paano madilig ng halaman. Nagdala siya ng maliit na timba na tubig at isang tabo at pinakita sa mga bata kung paano magdilig ng tamang dami ng tubig sa mga halaman. Pangatlo, pakita ni Tina kung paano magpunas ng alikabok. Binigyan niya ng mga panyo ang mga bawat bata at sinabihan punasan ang mga alikabok sa mga mesa at upuan. Pang-apat, nagbasa si Tina ng isang kwento sa mga bata. Tinuturo niya sa kanila kung paano magbuklat at ng aklat at magbasa ng malakas at maliwanag. Panglima, nagturo si Tina kung paano sumulat ng pangalan. Binigyan niya ng papel at lapis ang kanyang bawat isa at sinabihan muli ng kanyang pangalan ng maayos. Pang-anim, nagdrawing si Tina at ipinakita sa mga bata kung paano gumuhit ng mga simpleng hugis tulad ng puso at bituin. Pang-pito, nagkulay si Tina ng mga larawan. Binigyan ng mga krayola ang bawat bata sa sinabihang kulay nila ang mga larawan ng maayos. Matapos ang lahat ng mga gawain, umupo na ang lahat ng mga bata at nagpasalamat kay Tina sa mga natutunan nila sa isang magandang araw na pag-aaral at nagtulungan ang mga naghanap ng kanilang munting silid-aralan. Naintindihan ba ninyo ang kwento mga bata? Ngayon ay may itatanong ako sa inyo. Una, sino ang bata sa kwento? Ano-ano ang mga ginawa ni Tina? Magaling mga bata, lahat ng mga sinabi nyo ay mga ginawa ni Tina. Ngayon, ayon sa napakinggan nyong kwento, sa palagay nyo, anong uri ng bata si Tina? Siya ba ay mabait, masipag, magaling? Anong uri ng bata siya? Magaling si Tina ay masipag? Ngayon, sino dito ang tumutulong sa kanyang nanay na gawin ang mga gawaing bahay? Itaas ninyo ang inyong mga kamay kung totoo. Tumulong kayo sa inyong mga nanay sa mga gawaing bahay. Sa tuwing tumutulong kayo kay nanay, ano ang nararamdaman nyo? Tama, ang inyong mga nanay ay magiging masaya. Ngayon mga bata, maaari bang tumayo kayo lahat sa may gagawin tayo? Ready na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin ang unang gawain Tina ay nagwalis. Paano gawin yan mga bata? Ipakita niyo sa akin. Pangalawa, si Tina ay nagdilig ng halaman. Paano gawin yon mga bata? Ipakita niyo sa akin. ang ijubuhaton is
Pangatlo, si Magtapos Tina ay nagpunas ng alikabok. Tapos, Paano gawin Jai ng mga isa bata? mag-represent, tapos mo answer sa word. Pang-apat, si Tina ay nagbasa ng aklat. Pang-lima, si Tina ay nagsulat ng kanyang ngalan. Paano gawin yung mga bata? Paunahan tayo ni Jay isa mag-represent sa iyong group. Pang-anim, Na mo si answer Tina sa ay word. nagdrubo. Paunahan Paano siya, gawin ha? yung mga Sino sa bata? group 1 mag-represent? O, dito ka. Pang-pito, Dito si ka Tina ay right? nagkulay. Paano gawin yung mga bata? Here. Ang group to, sino yung mag-represent? O, ladero. Napakagaling mga bata. Okay. Ngayon, umupo na ang lahat. Dessert ko mo. Ako nagbasa ko. Mga bata, nung ginawa niyo ang mga salitang ito, ano ang napasin niyo? Tama, gumalaw. Dahil ang tawag natin sa mga salitang ito ay salitang kilos. Sabihin niyo sa mga bata ang salitang kilos. Bakit tinatawag natin silang salitang kilos? Dahil ang salitang kilos ay mga salita na nagpapakita ng kilos o galaw sa isang tao o hayop o bagay. Ilang halimbawa ng salitang kilos ay nagwawalis, nagdidilig, nagpupunas, nagsusulat, nagbabasa, nagdodrawing, at nagkukulay. At iba pang mga halimbawa ay yung mga salita na sinasabi nyo kanina katulad ng tumatawa, pumapadyak, kumikembot, pumalakpak at lumulundag. Ngayon, magbigay ng iba pang halimbawa ang mga kilos. Ngayon, mga bata ay igugrupo ko kayo sa dalawang pangkat. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng 8 papel na nagkakasulat ng salita at isang Manila paper. Ang gagawin nyo ay piliin nyo sa mga salitang ito ang mga salitang kilos o mga salita nagpapakita o galaw o kilos. Pagkatapos makikita sa salitang kilos, ito ay ididikit nyo sa Manila paper. Maliwanag ba mga bata? Wala pa ako. 1, 2, 3, go! Okay, si may una natapos. Ang group, to. Ako na sa sunod na. Tama ba sila? Yes, teacher. Oh, na-siya ay award. Yes. Isa na ang represent class. Ang nag-represent class na Pagaya ko teacher, kaya parang nagkakaroon ni mama ng mga teacher. si May sa group 2. Right group 1. Nag-represent. Janina. Ako sa teacher. Ang teacher. Ay, para sa forever teacher, guys. Okay, so balik na kita sa ato yung Corana. Hindi, boy. Pumunta na tayo sa pagtataya. Hanapin ang bawat mangungusap, ang mga salitang kilos o bilugan ang sagot. Si ate ay naglalaba. Pangalawa, nagluluto si nanay sa kusina. Pangatlo, kumakain si Nina ng prutas. Pang-apat, naglalakad siya palagi papuntang paaralan. Panglima, kumakanta si Lina palagi. So, naatay assignment. By tomorrow, iatag ninyo kay teacher ang inyong assignment. Please copy. So, thank you everyone for so, manindog kitaktanan para sa ato closing prayer. Dan sa dera,
prayer. Let us pray. The Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins,